Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito, kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay mamumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay pinuntahan ni Bernabe sa Tarso, ang bayan niya, upang tulungan siya sa pag-organize ng mga Kristiyano sa Antioquia sa Syria. Marami ang niniwala kay Kristo doon, kahit na nga mga hintil, mga hindi Hudyo. Nagmisyon din si Bernabe at si Pablo sa isla ng Cipro at sa ilang lungsod sa Asia Minor. Doon din maraming mga hintil ang naging Kristiyano. Pagbalik nila sa Antioquia, may mga Hudyong Kristiyano ang nagreklamo na mali daw sila na tanggapin ang mga hintil na binyagan na hindi muna sila itinuli. Kaya pumunta si Pablo at si Bernabe sa Jerusalem upang isangguni ang kanilang ginagawa. Ang nakausap nila doon ay si Pedro, si Santiago at si Juan. At may mga kilalang leaders ng simbahan sa Jerusalem. Napagkasunduan nila na hindi naman mali ang itinuturo ni Pablo at ni Bernabe. At kinikilala nila ang espesyal na tawag ng Diyos kay Pablo
na siya'y tinatawag na ipadala sa mga Hentil at si Pablo naman ay pinadala para sa mga Hudyo. Nagkaisa lang sila sa gawaing pangangalaga at paglilingkod sa mga dukha. Kahit na may kasunduan sila, hindi rin madali na sundin ito dahil sa pressure ng mga Hudyong Kristiyano. Ito yung nangyari kay Pedro at kay Bernabe mismo. Nung pumunta si Pedro sa Antioquia, sa simula ay nakikihalubilo siya sa mga Kristiyanong galing sa mga Hentil. Ngunit nung may dumating na mga Kristiyanong Hudyo, nahiya siya na sila ay sumasama sa mga Kristiyanong Hentil. Kaya humiwalay na sila sa mga Kristiyanong Hentil. Bawal kasi sa mga Hudyo na makihalubilo sa mga Hentil. Nung makita ito ni Pablo, pinagalitan niya si Pedro at ang mga kasama niya. Dahil sa sila ay mga Kristiyano na, pantay na sila. Maging galing man sila sa mga Hentil o sa mga Hudyo, mga lalaki, mga babae, mga alipin, mga malaya, wag dapat silang maghihiwalay-walay. Hindi nila mapipilit na ang mga Hentil ay maging Hudyo. Kasi sila mismo mga Hudyo ay hindi natin natutupad ang lahat ng mga utos ni Moises. Sa atin ngayon, hindi na issue kung ang Kristiyano ay galing sa mga Hudyo o sa mga Hentil. Sa totoo lang, karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay galing na sa mga Hentil. Humihiwalay na ang mga Hudyo sa mga Kristiyano at kakaunti sa kanila ang Kristiyano ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng marami na tayo iisa na kay Kristo. Maging tayo man, maging anuman ang kulay natin ng ating balat, maging babae man o lalaki, maging mayaman man o mahirap, maging unat man o kulot ang buhok. Dahil sa tayo ay nabinyagan, magkakapatid na tayong lahat. Malaking hamon po ito para sa atin, ang pagkakaisa, na hindi tayo iba-iba kahit na iba-ibang pinanggalingan natin. Ang basihan ng ating pagkakaisa ay walang iba kundi ang ating pananampalataya kay Kristo na tagapagligtas sa atin. O Panginoong Hesus, pinag-iisa mo kami sa isang binyag. Magkapatid na kami dahil sa kami mga anak ng Diyos. Ipadala po ninyo sa amin ang banal na Espiritu upang maisabuhay namin ang aming pagiging isa. O Panginoong Diyos, ay sasabuhay namin ang pagkakaisang ito sa aming pagmamahalan, anuman ang aming lahi at pinanggalingan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.